Chapter 5. Minulat ko ang mata at ang madilim na mukha ni Ace ang nabungaran ko. Nakatayo na ito sa may tapat ko. Napahawak ako sa pisngi ko. Dahil pakiramdam ko ay nakadikit pa doon ang palad ni Ace at napansin ko na binaling niya ang tingin sa mga kamay kong nakahawak sa pisngi. Tumayo ako. Pinilit kong labanan ng tingin si Ace at pinakita ko ang pagtataka sa mukha ko matapos alisin ang kamay sa pisngi ko. I saw that there's a mosquito on your cheek, that's why I touched it. Don't ever think na sinadya ko dahil tulog ka. Defensive na paliwanag agad ni Ace. Nagel umikot ang mata niya at parang ayaw talaga akong tingnan. Napahawak pa ito sa necktie nito at parang niluluwagan ang pagkakabuhol nun. Parang bigla siyang nauubusan ng hangin. Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong na-disappoint sa narinig na dahil pala sa lamok kaya nito hinaukan ang pisngi ko. Kahit palihim man lang sana ay tingnan niya ako. Pero hindi pala. Thank you na lang sa lamok na leon at nagawa akong hawakan ni Ace kahit isang saglit nang walang pandidiri. Mukhang guni-guni ko lang ang pag-akala na hahalikan ako ng asawa ko. Baka nga nanaginip lang ako kahit parang totoo. What are you doing here? Tanong ni Ace nang muling binaling ang tingin sa akin. Yung ekspresyon ng mukha niya ay pag-alit pa rin. Nagdala kasi ako ng lunch mo. Tumingin ako sa nilapag kong paper bag kung nasaan ang lunchbox. Hindi ko na rin kasi kinakaya ang tingin ng asawa ko. Kahit galit ito at kunot ang noo ay ang gwapo-gwapo pa rin. Parang pakiramdam ko ay nababasa niya ang mga nasa isip ko. Since nadalhan mo na ako, you can go. I'm busy. Tipid na sabi ni Ace na tinalikuran ako at naglakad na papunta sa table nito. Yun na, yun. Wala man lang kahit simpleng, thank you. Biglang laglag ang balikat ko na kumilos. Ano pa ba ang expect ko sa asawa kong kinamumuhian ako dahil nitali sa kasal na hindi nito ginusto? Tahimik akong lumabas ng kwarto ni Ace. Sa huling pagkakataon pa ay nag-expect pa ako na tatawagan niya ako pero bigo ako. Bumalik na lang ako sa mansion. Habang nasa biyahe ay kasabay ng naramdaman kong pagkagutom ay sobrang lungkot ko na, di man lang na-appreciate ang effort ko. Hiha, kamusta? Nagustuhan ba ng asawa mo ang niluto mo? Tanong pa ni Lola sa akin ng dumber echo ako ng kusina para ako naman ang kumain. Iniwan ko na lang po ang pagkain, Busy pa po sa meeting si Ace kaninang nagpunta ako. Pagsisinungaling ko na lang kay Lola. Pinilit ko rin na ayusin ang ekspresyon ng mukha ko. Ayokong makita ni Lola ang disappointment sa mukha ko dahil sigurado na mas malulungkot pa ito kaysa sa akin. Pinaghain na lang ako ni Lola. Sa tindi ng gutom ay nakarami pa tuloy ako ng kain at inulam ang natira sa niluto ko. Nagpunta na ako ng kwarto matapos. Kagaya ng usual routine ko sa mansion simula nang ikasal ako ay nagbabad lang ako sa loob ng kwarto namin. Nang bandang hapon na ay kinakabahan na ako sa pagdating ng asawa ko. Baka may continuation pa ang inis nito sa akin dahil sa ginawa kong pagdadala ng pagkain nito. Hanggang sa makarinig ako ng pagbukas ng pinto habang nasa kama ako at nagbabasa ng isang novel. Napalunok agad ako nang magtama ang mata namin ni Ace. Usually ay seryoso lang ang tingin sa akin ng asawa ko kapag papasok na dito sa kwarto galing opisina. Pero ngayon ay may kakaiba. Mukhang maganda ang mood. Siyempre sanay na ako na hindi kami nagpapansinan. Nang tuluyan na makapasok si Ace sa kwarto at ilang sandali ay nagpunta ng bathroom ay doon ako lumabas ng kwarto. Bumaba ako patungo sa kusina. Agad kong hinanap ang inuwi ni Ace na lunchbox. Nahugasan na leon at hindi ko alam kung tinapon lang ba ng lalaki ang niluto ko. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Pero as usual ay naunahan na naman ako ni Ace. Pagkagising ko ay nakita ko itong nakabihis na ng pang-opisina at nagsusuot na ng necktie habang nakaharap sa mirror. Bilang asawa ay gusto ko sanang maranasan na tulungan ito sa pagsusuot ng necktie. Ang sweet kaya noon, kaso sigurado akong ayaw naman ni Ace no. Bumangon na lang ako at nagpunta ng banyo para sa morning routine ko. Alam kong ilang sandali ay tatawagan na ako pero bago iyon ay bumaba na ako patungo sa dining area. Himala rin na sumabay ngayon sa breakfast si Ace. Mukhang maganda naman ang gising nito at hindi nakasimangot sa akin. Mabuti naman, iho, at nakasabay ka na sa asawa mo. You've been busy these past days. Narinig ko pang sambit ni Daddy Ramon. Yeah, Dad. I'm dealing with some issues in the company.
Sagot naman ni Ace. But make sure na mayroon ka pa rin na time sa asawa mo. Mahirap na at baka mapurnada ang pagkakaroon ko ng apo. Agad akong namula sa narinig mula sa father-in-law ko. Narinig ko rin ang pagtikim ni Grayson. Matapos kumain ay hinatid ko pa si Ace papunta sa parking ng sasakyan nito. Feeling ulirang asawa lang ang peg ko. Pero idea naman yun ni Mommy Tasha kaya sumunod na lang ako ng sinabi nito pagkatapos namin kumain na ihatid ko si Ace. Mag-iingat ka, nahihiyang sabi ko nang akmang bubuksan na Noel Ace ang pinto ng kotse. Hindi naman ito nagsasalita kaya ako na lang. Nakita kong natigilan si Ace at napatingin sa akin. Pero mabilis lang yun dahil nag-iwas agad siya ng tingin at pumasok sa loob ng sasakyan at pinaandar iyon. Tinanaw ko na lang ang sasakyan nito at nakaramdam ng lungkot dahil sa hindi nito pagpansin sa akin. Kagaya kahapon ay muli akong nagpasya na maghatid ng lunch kay Ace. Ibang ulam naman ang niluto ko. Pork humba ala Venus. Kagaya kahapon ay halos ako ang gumalaw pero tinuruan ako ni Lola. Nakakatuwa na ngayon ay natututo na akong magluto. Though, parang hindi ko pa kaya totally mag-isa. Masaya pa rin dahil ako mismo ang nag-e-effort para sa ulam ng asawa ko. Pagkaluto ay nagpasya na ako na ihatid sa opisina ni Ace ang pagkain. Simpleng jeans at blouse lang ang suot ko. Tutal maghahatid lang naman ako ng lunch. Nang makarating sa building ng mga Ibanez ay nakilala naman agad ako ng receptionist. Pinaakyat agad ako sa floor kung nasaan si Ace. Maaga pa naman ako ng 30 minutes para sa lunch kaya walang bakas ng pagmamadali sa akin. Ma'am Venus, good afternoon po. Tutal asawa ka naman ni Sir Ace ay katukin mo na lang siya sa kwarto niya para ma-surprise siya. Magiliw na sabi sa akin ng secretary niya. Kinakabahan akong kumatok at nang marinig ko ang sinabi ng asawa ko na, "Come in," ay maraan kong binuksan ang pinto. Busy si Ace sa pagbabasa ng isang document. Hindi na ito nag-angat ng tingin hanggang sa maisara ko ang pinto. Tumikim ako at doon nag-angat ng tingin si Ace. Malayo ang pagitan namin pero nang magtama ang mga mata namin ay naramdaman ko na naman ang pamilyar na kaba sa dibdib. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko sa titig ng asawa. Nagulat yata si Ace at hindi expect na ako ang makikita. Nakita ko pa ang pag-awang ng bibig nito. Dinalhan kita ng lunch. Tipid na sabi ko sabay iwas ng tingin. Lumakad ako papunta sa table na naroon sa may couch para ailapag ang dala kong lunch bag. Sa bawat hakbang ko ay pakiramdam ko at titig na titig sa akin ang asawa ko. Hanggang sa milapag ko at mula doon sa table ay tiningnan ko si Ace. Seryoso na ang tingin nito sa akin. May sasabihin ka pa. Malamig na sabi nito. Bigla naman na kumirot ang puso ko dahil wala man lang excitement sa boses nito at mukhang hindi interesado sa luto ko. Pinaghihirapan ko pa naman ang pagluluto, wala na. Gusto kong pamiyak sa sama ng loob pero buti na lang ay hindi nangyari. Just enjoy your lunch. Kahit malayo ang pagitan namin ni Ace ay hindi nakaligtas sa mata ko na nakita ko ang pagliba ng ekspresyon ng mukha nito. Matapos ay nag-iwas ng tingin pero napansin kong napalunok ito. You may leave. Biglang sabi nito at matapos ay nandoon na uli ang atensyon nito sa documents na tinitingnan. Kagaya kahapon ay malungkot na naman ako na umuwi ng mansion. Kinabukasan ay nagpasya akong muli na dalhan si Ace ng pagkain. Third time na ito kaya naman sana ay iba na ang treatment sa akin ni Ace. Ang hirap kasi na makisama sa kanya dahil nasa list ang kwarto nga kami pero parang laging may pader sa pagitan namin. Lagi itong umiiwas. Hindi tuloy ako makabuelo sa gusto kong sabihin para sa future ko. Pero naisip ko na baka huling padala ko na ng lunch sa asawa ko. Tutal naman ay hindi niya na-appreciate, baka iba na lang ang pagkaabalahan ko. Nagluto naman ako ng beef with broccoli kagaya kahapon ay mga 30 minutes before lunch ay nakarating ako sa opisina ng mga Ibanez. Dumber echo na agad ako sa floor kung nasaan si Ace. Pagkarating ko doon ay wala ang secretary ni Ace sa table nito. Ayoko naman na kumatok sa office ni Ace at baka busy ito. Baka maging bad mood pa dahil sa akin. Nagulat na lang ako nang biglang dumating si Grayson. May hawak itong folder at siguro ay may meeting kay Ace. Venus. Sobrang lapad ng ngiti sa akin ni Grayson na hinagod pa ako ng tingin. Nakasuot ako ng floral dress ngayon.
Naglagay din ako ng light powder at lip gloss kaya lumang akong tingnan. Kanina nga lang na naglalakad ako papasok ng elevator ay halos lahat ng empleyado ay napapa-second look sa akin. Gray, ikaw pala. Hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin ko. What are you doing here? Dinadalhan ko si Ace ng lunch. Tipid akong ngumiti. Wow! Ang swerte naman ni kuya at may magandang asawa na pinaglulutuan siya. Hindi naman. Sambit ko. Baka naman. Hamin. Baka naman pwede mo na rin isabay ang lunch ko kapag nagluto ka next time. Gusto ko rin na matikman ang luto mo. I'm sure kung gaano ka kaganda, ganun rin kasarap ang luto mo. Nakangisi na sabi ni Grayson, mukha naman na nagbibiro lang ito. Naku, hindi naman, Gray. Tsaka huling beses ko na magdadala ng lunch ng asawa ko. Venus doesn't have obligation to cook lunch for you dahil hindi naman ikaw ang asawa. Napatingin kami ni Grayson sa nagsalita. Ace, sambit ko. Bigla na lang lumitaw ang asawa ko at hindi siya sa loob ng office niya galing. Hindi naman namin napansin ang pagdating niya. Parang leon na mananakmal ang itsura ng asawa ko na mabilis na lumapit sa amin ni Grayson, tinabihan niya ako kaharap si Grayson. Know your place and don't you dare talk to my wife again. Mariing sabi ni Ace na nanlilisik ang mata at yumiigting ang panga na nakatingin sa pinsan niya. Tapos dinuro niya pa si Gray. Ace tawag ko. Nilingan naman ako ni Ace na hindi pero nagbabago ang ekspresyon sa mukha. Pero nagulat na lang ako nang bigla nitong kinabig ang bewang ko. Let's go inside, love. I'll eat my lunch. Love. Namali ba ako ng pagkakarinig? Tinawag niya akong, love. Para akong mahihimatay sa narinig. Sa kilig. Pero kasabay noon ay para akong nanginginig sa takot dahil baka mag-away ang magpinsan. Mabuti na lang at hindi na sumagot si Grayson. Ako naman ay nagpatianod kay Ace. Hanggang sa makapasok kami sa office nito. Pagkasara ng pinto ay agad akong isinandal ni Ace sa likod ng pinto. My goodness! Sobrang lapit ng mukha ni Ace sa akin to the point na nagkakalanghapan na kami ng hininga. Sobrang bango ng hininga ng asawa ko at bigla na lang bumalik sa akin ang alaala ng una kong halik. Nang araw ng kasal namin. What's the meaning of that, Venus? Kung hindi ba ako dumating ay papayag ka sa lalaking leon na paglutuan mo siya? Mariing tanong ni Ace. Parang nabarahan na ang bibig ko. Sa tindi ng kaba, pati sa panginginig ng tuhod ay gusto kong kumapit sa balikat nito dahil para akong matutamba na. What? Muling tanong ni Ace. Umiling ako, no ikaw lang ang paglulutuan ko. Nakita kong ngumisi si Ace dahilan para lalong magwala ang kabog ng dibdib ko. Parang lalabas na talaga sa ribcage ko ang puso ko. Nakita ko ang mapuputi at pantay-pantay ng ngipin ni Ace. Napalunok ako. Sobrang bigat na ng paghinga ko sa ganitong lapit namin sa isa't isa. And why did you tell him na huling dala mo na sa akin ng lunch ngayon? Bawat bigkas ni Ace ng salita ay lumalamlam ang tingin ko dahil sa pagbuga ng hininga niya na tumatama sa mukha ko. Parang sinasadya na ipaamoy sa akin kung gaano leon ka bango, kasi ayaw mo naman ng luto ko. Honest ko, nakahinga. Who told you? Bahagyang lumayo si Ace. Mga isang dangkal na ang pagitan ng mukha namin. Doon ay parang ako ng maayos dahil nasusuffocate ako sa lapit namin kanina. Gusto ko, sambit ni Ace. Gusto ko ang luto mo. Mas mahinang sabi ni Ace na wala sa mata ko ang tingin kong hindi sa labi ko. Nanigas na lang ako nang hinawakan niya ang baba ko. Hindi lang ang luto mo ang gusto ko. Gusto ko rin ito. Nanlaki ang mata ko dahil matapos sabihin ay mabilis na tinawid ni Ace ang pagitan ng labi namin. Nabitawan ko na lang ang bitbit na lunch bag at napahawak sa balikat ng asawa ko dahil para akong matutamba sa kinatatayuan habang magkadikit ang labi namin. Oh my God! Nagsusumigaw sa isip ko habang magkalapat ang mga labi namin ng asawa ko. Hindi ko akalain na mauulit pa ang ganitong pagkakataon. Parang daig ko pa ang lumutang sa alapaap. Parang hinahalukay ang bituka ko na tila ang daming paro-paro na lumilipad sa loob noon. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na halos mabingi na ako. Mas lalong nanlaki ang mata ko dahil ang nakahawak na kamay ni Ace sa baba ko ay naglakbay sa leeg ko hanggang sa nilapat sa batok ko. Ngayon ay lalo akong hindi makakaiwas sa halik nito dahil idiniin pa nito ng husto ang labi sa labi ko.
Kahit gustuhin ko naman din na ilayo ang mukha ko sa asawa ko ay hindi ko na kayang gawin dahil mas tumindi pa ang nararamdaman kong panlalambot kaya ang kamay kong nasa balikat nito ay napadiin pa ang parang tumigil ang mundo ko sa kakaibang pakiramdam na dulot ng halik ni Ace. Hawak ko. Mas damilat ang mata ko nang maramdaman ang paggalaw ng labi ni Ace. Pero si Ace ay nanatiling nakapikit. Bigla akong nahawa at unti-unting pernikat nang nagsimulang ibuka ni Ace ang labi nito at tila kinakain ang labi ko. Kasabay noon ay mas idiniin ako ni Ace sa likod ng pinto. Napaungol ako sa loob ng bibig ni Ace nang naramdaman ko ang isang palad nito sa may hita ko paakyat sa may balakang hanggang sa hinapit ang bewang ko. Habang ang kamay naman nito na nasa batok ko ay bumaba sa balikat ko at masuyong pinasadahan na haplos ang braso ko. Nakaramdam ako ng paninindig ng balahibo. Parang bawat daluyan ng palad ni Ace ay nag-iiwan ng kuryente sa akin. Napamura ako nang may maramdaman na matigas na nasa loob ng pants nito na dumidiin sa akin. Mas lalong parang bibigay ang tuhod ko dahil iniyakap na ni Ace ang isa pang kamay sa bewang ko. Automatiko ko nang pinulupot ang mga braso sa leeg ni Ace kasabay ng mas lumalim pa ang pagsupsap ni Ace sa labi kung hindi ko naman may galaw ng maayos. Nakatikom pa iyon at hindi ko alam kung paano tumugon. Hindi maiwasang kumawala ang impit na ungol ng kinagat ng asawa ko ang ibaba kong labi. Doon bamuka ang bibig ko at ipinasok ni Ace ang dila sa loob ng bibig ko. Muli ay napamura na ako sa isip ko dahil sa sarap ng laway ng asawa ko. Sobrang fresh noon at nalalasahan ko pa ang mouthwash nito. Parang kaka-gargle lang nito. Tumindi pa ang ginawa ni Ace sa labi ko. Ngayon ay ramdam ko ang pagkasabik nito dahil matapos paglaruan ng dila nito ang dila kong iniespada ay kumawala ng halik sa akin. Parang bigla akong nabitin kahit labi at dila niya lang ang gumagalaw. Move your lips, love. Ang sarap ng labi mo. Pabulong na sabi ni Ace. Napadilat ako dahil sa gulat sa endearment na sinabi nito. Mas naghurumantado ang puso ko na parang gusto nang kumawala sa katawan ko. Naglapat ang mata namin ni Ace at ang sexy nitong tingnan na parang inaantok na hindi maintindihan. Ace, paos na sabi ko. Hindi ko na magawang magsalita pang muli nang biglang kinabig na naman niya ang batok ko at siniil ng halik. Ngayon ay mas marubdob ang halik nito. Sinipsip nito ang labi ko. Matapos ay pilit na pinasok ng dila ang loob ng bibig ko. Sobrang nasasarapan ko sa ginagawa namin. Hanggang sa di ko namamaliin ay sinusundan ko na ang galaw ng labi ni Ace. Tumutugon ako ng kasing pusok ng halik nito. Mabuti na lang at mahigpit kaming magkayakap at nakasuporta ang likod ko sa pinto. Kung hindi ay nahimite na talaga ako. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang kamay ni Ace na hinawi ang lelayan ng dress ka. Doon ay nahawakan ng palad nito ang balat ko na nagdulot ng paninindig ng balahibo ko. Pero ang mas nagpakaba sa akin ng husto ay nang naramdaman ko ang isang palad ni Ace na dinakma ang isa kong dibdib at pinisil iyon. Apaugol ako sa kabila ng mapusok namin na halik. First time na may nakahawak noon kaya hindi ko ma-explain ang pakiramdam. Sir Ace. Bigla ay napahawak ako sa dibdib ni Ace at naitulak tuloy siya dahil sa gulat ng biglang pagtawag ng kung sino mula sa labas. Napamura ito ng mahina. Mukhang nabitin dahil kahit ako ay iyon ang nararamdaman. Sir Ace. Nasa conference na po si Mr. Cervantes. Sigaw ng secretary pala nito mula sa labas. Tell him, I'm coming up. Bakas ang disappointment ni Ace. Humiwalay na ito sa akin. I have a very important meeting, Venus. Go home and wait for me. Hindi ko pwedeng paghintayin ang important client ko. Pagkasabi nito ay napapitlag pa ako nang binigyan niya akong binigyan ng isang smack. Lumayo sa akin para ayusin ang sarili. Gusto ko man na matigilan ay hindi ko magawa dahil mukhang busy talaga siya. Lumayo ako sa pinto matapos pulutin ang lunch bag na nahulog sa lapag. Si Ace naman ay binuksan ang pinto at bago nito tuluyang iwan ako dito sa loob ay nagkatinginan pa kami at parehong nang usap ang mga mata namin. Matapos ay kinagat nito ang ibabang labi matapos dilaan iyon. Namula ako at pakiramdam ko ay nilalasahan pa ni Ace ang laway kong naiwan sa labi niya. Ilang sandali na yatang nakasarado ang pinto ay nakatitig pa rin ako doon. Parang hanggang ngayon ay nangangapal ang labi ko sa pinagsaluhan namin na halik. Hanggang sa nagulat ako at nakarinig ng katok at biglang bumukas ang pinto.
Nahuli tuloy ako ng secretary na tulala at bigla akong napahiya, iiwan ko na lang ang lunch ng asawa ko at uuwi na. Ang sabi ko na lang sa secretary. Pagkatapos iwan ang lunch bag sa table ay nagpaalam na ako para umalis. Umuwi ako ng mansion na parang nanalo sa loto. Grabe, kung gaano kasama ang loob ko na nagpunta ng opisina ay ngayon naman ay punong-puno ng saya ang dibdib ko. Halos ang halikan lang namin ni Ace ang tumatakbo sa lisip ko habang nasa sasakyan. Pati yata ang driver ko ay nahahalata na may kakaibang nangyari sa akin dahil nahuli ko itong nakatingin sa akin mula sa rearview mirror nang may pagtataka at na-realize kung tumatawa akong mag-isa. Bigla kong na-realize na siguro ay mahal ko na talaga ang asawa ko. Sobrang happy ko kasi na bigla ay naging okay kami. Bakit sobrang nakakakilig? Nang makauwi ng mansion ay dumber echo ako ng kwarto. Agad kong sinubsob sa kama ang katawan. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman. Parang nawala ang gutom ko kahit hindi pa ako kumakain. Pero ilang minuto pa lang ay narinig ko na ang pagtawag ni Lola sa akin. Nang pinagbuksan ko siya ay nahalata pa niya ang kakaiba kong saya. "Oh, apo, parang ang saya mo, hala, kasi po sabi ni Ace gusto niya raw ang mga luto ko." Pag-amin ko, nakita ko naman na sobrang natuwa si Lola sa narinig sa akin. Pinasama niya na ako sa kanya para kumain. Sumunod naman ako sa matanda. Kahit gutom ako ay parang ang hirap lunukan ng pagkain. Sa sobrang overwhelmed ng feeling ko ay gusto ko na lang maglupusay sa kama at hintayin ang pagdating ng asawa. Lumipas ang maghapon. Nanatili lang ako sa kwarto ko. Nang dinner na ay sumabay naman ako sa pamilya ni Ace. Parang wala akong gana dahil hindi umuwi ng maaga ang asawa ko. Habang nasa hapag ay doon ko nalaman na busy nga si Ace at baka hindi makauwi ng maaga base sa usapan ng mga bainan ko at nila Grayson. Hanggang sa lumalim pa ang gabi. Natapos na ako sa night routine ko ay wala pa rin si Ace. Tiningnan ko ang oras pasado 11:00 na. Parang katumbas ng isang buwan ang bawat minuto. Sobrang hindi ako mapakali na hindi ko maintindihan. Kung bakit ba naman kasi na number ng asawa ko ay hindi ko man lang inalam. Ayoko naman na magtanong sa mga bainan ko kanina. Paano kung may nangyari na masama sa asawa ko? Agad ko rin naman tinanggal sa isip iyon. Parang ngayon pa lang ay hindi ko kakayanin na mawawala si Ace sa piling ko. Baka nag-overtime lang talaga siya. Busy sa kumpanya niya kagaya kanina marami siyang inaasikaso at napilitan na paalisin ako. Sa tingin ko ay hindi ako makakatulog kapag ganitong nag-iisip tungkol sa kanya. Nagpa siya akong magtimpla ng kape para hindi ako makaramdam ng antok. Siguro naman ay parating na ang asawa ko. Madilim na nang bumaba ako. Binuksan ko ang law sa may sala para maaninag ang paligid. Sobrang tahimik at halatang tulog na ang lahat ng tao. Parang tinamad naman akong magtimpla at naupo ako sofa. Laking gulat ko nang kakaupo ko pa lang ay biglang dumating si Ace. Agad akong napatayo at napaawang ang bibig na napatitig sa mukha ng gwapo kong asawa. Mukhang nagulat din ito na narito ako sa sala. "You're still awake." Mahinang sabi ni Ace na nagawa ko pang narinig kahit malayo pa ang pagitan namin. Medyo dim ang ilaw dahil dito lang sa side ng sofa ang binuksan ko. Pero kita ko kung gaano kalamlam ang mata ng asawa ko. Napalunok ako nang lumapit pa siya sa akin. Bawat hakbang niya ay mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Hanggang sa tuluyan na siyang makalapit sa akin. Nilagay muna nito ang dalang attaché case sa sofa at hinarap ako. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Kita kong medyo pagod na siya. "Bakit hindi ka pa natutulog?" tanong ni Ace. Naninibago ako sa araw na ito. Parang ibang Ace Brian Ibanez ang kaharap ko mula pa kanina na matapos niya akong halikan sa opisina nito. Yung boses nito ay hindi pagalit. Para akong sinusuyo. Gustong-gusto ng tainga ko ang boses niya kapag ganito. Ang sexy-sexy. Ang sarap siguro kapag paggising ko sa umaga ay ganitong boses ang gigising sa akin. "Nag-aalala ako sa'yo." Honest ko. Nakita kong lumamlam pa ang mata ni Ace. Hindi nakaligtas sa mata ko ang pagtaas-baba ng Adam's apple nito. "Really, my wife?" tanong nito matapos ang isang hakbang pa at halos gahibla na ng buhok ang pagitan namin. Nilapit niya ang mukha niya sa akin. Nakatingala ako ng bahagya dahil sa tangkad nito. "Sabi mo kasi ay hintayin kita." Natigilan si Ace.
Parang nakontento ito sa paglibot ng tingin sa mukha ko at ayaw magsalita. Kumain ka na ba? Tanong ko dahil parang nabingi na ako sa katahimikan sa pagitan namin. May gusto akong kainin. Pagkasabi nito ay kinabig ang bewang ko. Napahawak naman ako sa dibdib nito at kulang na lang ay mawalan ako ng balanse. Ano, yun? Nanghihina na tanong ko dahil sa pagdidikit na naman ng mga katawan namin. You'll find out kung ano ang gusto kong kainin. Sagot nito na sinadyang gawing paos ang boses, let's go to our room, may gagawin tayo. Anong gagawin natin? We'll do something na ginagawa lang dapat ng mag-asawa. Hindi na ako magtitimpi sayo, Venus. You owe me a honeymoon. Pagkasabi ni Ace noon ay napasinghap na lang ako dahil bigla niya akong hinalikan sa labi. Smack lang, yun. At isang iglap lang ay bigla akong binuhat ng asawa ko ng pa-bridal style. Ibaba mo ako, Ace, agad kong sinabi pagkabuhat sa akin ng asawa ko. I won't do that, love. Ito ang ginagawa ng bagong mag-asawa na hindi ko nagawa sa'yo. Parang sisabog talaga ang dibdib ko sa narinig. Love. Mag-asawa. Mga salitang hindi ko expected na nanggagaling kay Ace ngayon. Kahit kanina ko lang ito narinig sa opisina ay hindi pa rin nag-sink in, yun sa akin. Pati nga ang pinagsaluhan namin na halik ay parang panaginip lang na nangyari sa akin kanina. Hindi pa rin ako makapaniwala na parang nang nakakaraang araw lang ay hindi kami nagpapansinan. Pero ngayon ay, love, na ang tawag niya sa akin. Natahimik tuloy ako dahil baka mabitawan ako ni Ace. Medyo may kadiliman na kasi ang paakyat ng hagdan. Wala tuloy akong nagawa kung hindi ang langkla ang mga kamay ko sa leeg nito nang nagsimula na siyang maglakad. Sandaling natigilan si Ace at tiningnan ako. Nakita ko ang pagtaas ng gilid ng labi nito pero mabilis din na binalik sa nilalakaran ang atensyon. Kinakabahan ako sa pwedeng maganap ngayong gabi. Lalo na at binanggit ni Ace ang salitang honeymoon, kanina. Hindi pa ako handa pero bakit deep inside ay bigla akong nakaramdam ng excitement. Siguro nga ay sa ganitong edad ay tinamaan na talaga ako ng curiosity about X kaninang naghahalikan pa lang kami ni Ace sa opisina nito ay napukaw na nito ang katawang lupa ko. Sandali niya lang nalimas ang dibdib ko kanina ay parang sobrang nag-init na ako. Nakaramdam ako ng pamamasa ng panty sa totoo lang. Pero wala naman sigurong masama dahil asawa ko siya. Tuldok-tuldok. Ngayon pa lang ay wala na akong maramdaman na magsisisi ako kung sakali na may mangyari sa amin. Napuno ng katahimikan ang paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang hakbang ng asawa ko at malakas na kiin ng puso ko. Hanggang sa nagsimula na kaming humakbang paakyat ng hagdan. Ramdam ko ang pag-iingat ni Ace na mahulog ako. Lalo ko pang hinigpitan ang kapit ko sa kanya. Kahit nakasuot ako ng pijama ay pakiramdam ko ay hubad ako dahil sa pagdidikit ng mga katawan namin. Tumatagos ang init ng kamay nitong nakabuhat sa akin doon sa balat ko. Tapos mas naamoy ko pa ang pabango ni Ace. Ang fresh pa rin ng amoy ng asawa ko. Parang naligo pa ito bago umalis ng opisina. Halata kong naligo ito dahil parang bagong palaygo ang amoy. Nag-iba rin ang suot nitong damit na mula sa long sleeve business suit kanina at ngayon ay polo na. Sa sobrang pagpansin ko sa katawan ni Ace ay hindi ko na malaya na tuluyan na kaming nakaakyat ng hagdan. Bigla akong nag-worry dahil baka may magising sa isa sa pinsan ni Ace na madadaanan rin namin ang mga kwarto at makita kami sa ganitong ayos. Ace, baka may makakita sa atin. Tumingin sa akin si Ace. Ngumiti ito at huminto ng lakad. Mula sa mumunting liwanag ay nakita ko pa ang mapuputing ngipin niya at kislap ng mata niya. Mas gusto kong may makakita sa atin, love. Lalo na ang Grayson na, yun. Para alam niya kung sino ang nagmamay-ari sa'yo. Tonight, you'll feel that you're mine. Just mine. Napaawang ang labi ko kasabay ang mas lumukab na halo-halong emosyon. Pero mas lamang ang saya sa puso ko. Ang sarap na marinig pala sa lalaking nagugustuhan ko na gusto niyang sa kanya lang ako. Muling naglakad si Ace na halatang nagmamadali hanggang sa makarating kami sa tapat ng pinto ng kwarto namin. Kahit buhat niya ako ay mabilis niyang nabuksan ang pinto, binaba ako at tumalikod sa akin. Ngayon ay hindi ko na alam ang ikikilos habang tiningnan na lang si Ace habang nilalock ang pinto. Dinobol pa niya ang lock. Sobrang nanginig na ang tuhod ko sa mga susunod na mangyayari. Nang pagharap ni Ace ay agad kinulong na dalawang palad nito ang magkabilang pisngi ko.
Walang paabi na siniil ako ng halik. Nanlaki ang mata ko sa biglang kilos nito na akala ko ay may sasabihin pa. Napamura agad ako sa isip ko nang maramdaman ang labi Ace na hinahalikan ako. No, hindi lang basta halik kung hindi lamon ang ginagawa nito. Ang bango ng hininga ng asawa ko. Nadala ako agad sa sarap ng halik nito na parang gigil na gigil. Sinabayan ko ang galaw ng labi nito kasabay ng pagpulupot ko ng mga braso sa leeg nito. Sa ginawa ko ay gumapang naman ang kamay ni Ace sa braso ko. Nagtataasan ang mga balahibo ko sa tindi ng sensasyon. Kahit sa braso pa lang ang nahawakan niya ay nakakapang-init na napapaungol kami pareho ni Ace sa labi ng isa't isa habang naglalaplapan. Bigla ay naging expert ako sa pakikipaghalikan sa galing ni Ace magturo. Pati dila namin ay naglaban. Kasabay ng mapusok namin na halikan ay maririnig kung gaano kasabik ang mga labi namin sa isa't isa. Gumapang ang kamay ni Ace patungo sa bewang ko at hinapit ako para mas magdikit ang ibabang bahagi ng katawan namin. My goodness! Nararamdaman ko na naman ang tigas ni Ace sa pants nito. Bakit parang ang laki-laki noon? Nakakatakot. Hindi ko mapigil ang ungol nang bumaba pa ang mga kamay ni Ace sa may puwet ko at pinisil iyon. Nagpatuloy ng ilang segundo ang halik namin. Sobrang torrid at halos nagkakaubusan na kami ng laway. Kulang na lang ay magkapalitan kami pati ng dila dahil nag-rumble iyon sa loob ng bibig ko. At ang sarap. Torrid kiss nga na masasabi. Ganito pa iyon. Ayokong idilat ang mata ko at gusto ko lang namnamin kung gaano kasarap ang sandal na pinagsasaluhan namin ilang sandali ay mismong si Ace ang kusang bumitaw sa halikan namin. Hingal na hingal kami pareho nang pinagdikit nito ang mga noo namin. Napapikit ako dahil tumatama ang hininga nito sa mukha ko. Hindi ko rin kayang harapin ang mga mata nito. Nakakahiya na sobrang wild ko rin sa pakikipaglaplapan. Ilang sandali pa ay muli kong naramdaman na binuhat ako no Ace. Ace, sambit ko na hindi naman ako pinansin ng lalaki at nagpatuloy lang sa paglakad hanggang sa malhiga ako sa kama. Bigla akong kinabahan. Mukhang balak na talaga nitong tutuhanin na angkinan ako dahil agad itong pamatong sa akin. Pero sinigurado naman itong hindi ako sobrang nabibigatan dahil nakasuporta ang braso nito sa kama. Tiningnan ako ni Ace ng puno ng pagnanasa. Ace, hindi ka na ba galit sa akin? Hindi ko maiwasang itanong. Ayoko naman magpaangkin sa asawa ko dahil lang sa tigang ito. Gusto kong maramdaman na gusto niya rin ako at gusto kong itanong kung bakit niya ginagawa ito. Pero natakot ako sa isasagot nito. Though kanila lang ay napupuno na ang puso ko sa mga narinig sa kanya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Ace, napuno ng lamlam ang mata nito. Hinawakan niya muna ang pisngi ko ay hinimas iyon. Ang init ng palad niya. Napapikit ako ng ilang segundo nang hindi siya nagsalita. Pinipilit kong magalit sa'yo, pero hindi ko magawa. Nagbukas ako ng mata at sinalubong ko ang tingin ng asawa ko. Mas lalong kumabog ang dibdib ko sa sinabi nito. Alam kong ramdam niya kung gaano ako kabado dahil sobrang dikit ang mga dibdib namin. I like you, Venus. I can't fight my attraction to you. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin. Pero binabaliw mo ako. Sa ilang araw natin na pagsasama, mas lumalalim pa ang nararamdaman ko. Napalunok ako sa narinig. Like and attraction. Hindi niya ako love. Pero ang sinabi ni Ace ay naging sapat na sa akin. At least tinawag niya akong love. Tapos gusto nito na sa kanya lang ako. Baka simula na yun. Meaning, aasa ako na may magandang patutunguhan ang pagiging mag-asawa namin. After all, gusto ko siya. No, mahal ko na yata talaga siya. Pagkasabi ni Ace noon ay muli niya akong hinalikan. Nang una ay banayad pa ang halikan namin na naging mapusok. Sarap na sarap ako sa ginagawa niya sa labi ko. Walang patid ang pagsipsip nito. Pati ang galaw ng dila na sinasabayan ko rin. Sobrang init na ng pakiramdam ko sa kabila ng lamig sa loob ng kwarto dahil bukas ang aircon. Sa halik pa lang ng asawa ko ay tila may nararamdaman akong gumuguhit na kakaiba sa puson ko. Lalo na at nararamdaman ko ay bahagyang pagbayo ng ibabang bahagi ng katawan ni Ace sa katawan ko. Perang kinikiskas niya ang matigas na bagay sa loob ng pants sa may ko. Pakiramdam ko ay namamasa na ang panty kasabay ng pagkibot ng PA ko. Mas nakadagdag pa sa init ng katawan ko nang pinagsaklap ni Ace ang mga palad namin at nilagay sa may yulunan ko. Parang ayaw niya akong pakawalan.
Ace, sasambit ko nang humiwalay na ang labi niya sa labi ko. Tila batang naagawan ako ng candy dahil halos habulin ko ang labi nito. Pero ang pagkabitin sa labi nito ay napalitan ng sarap ng naramdaman ko na ang leeg ko naman ang pinuntirya niya. Venus, you smells like baby. Ang bango-bango mo. Narinig ko pang sambit ni Ace na may halong gigil. Napahiyaw ako dahil kinagat ni Ace ang bandang leeg ko. Sabay sip-sip sa balat ko. Hindi naman masakit ang ginawa nito. May halong kiliti at sarap sa pakiramdam ko. Lahat ng ginagawa ni Ace sa katawan ko ay bago sa pakiramdam ko. Ngayon lang ako naka-experience ng kakaibang kiliti. Dahil nang nagising naman kaming dalawa na nakahubad sa kamang ito ay wala akong maalala na nangyari sa pagitan namin. I'll lick every part of your body. Puno pa rin ng gigil na sabi ni Ace. Tinanggal nito ang mga kamay at pinakawalan ang kamay ko. Muli nitong sinakop ang mga labi ko at naglaplapan kami ng segundo at matapos ay umahan na siya sa katawan ko. Ramdam ko ang pagkabitin. Hindi na lang ito pantasya, love. I'll own tonight. Nag-uma pa sa pagnanasa na sabi nito. Sobrang lamlam naman ang mata kong nakatingin sa lalaki na nagsimulang tanggalin ang butones ng polo. Nakaluhod siya sa harapan ko at pinagitnaan ng mga tuhod nito ang baywang ko kaya kitang-kita ko kung gaano ito halos hindi magkando ugaga sa pag-unbutton ng damit. Hanggang sa tuluyan na nitong nahubad ang pang-itaas at tumambad sa akin ang mga abs nitong tingnan ko pa lang ay parang nanginginig na ang tinghil ko. Bigla ay na-imagine ko kung ano ang pakiramdam kung magkadikit na ang mga dibdib namin ng hubot-hubad. Ang tigas siguro ng dibdib nito. Sa isipin na iyon ay nakuyang ko ang palad dahilan para malukot ng husto ang bedsheet. Pati ang mga paa ko ay namamaluktot na kasabay ng lumulukob na init. It's my day off tomorrow, love. Puyat kung puyat. You'll spend the whole night moaning for my name. Sobrang gigil ang mata nitong sabi sabay na hinawakan ang collar ng silk kong pajama blouse at buong lakas na sinira iyon. Nagsipulasan ang mga butones ng blouse ko at tuluyan na bumungad kay Ace ang dibdib kong nakasuot pa ng bra. Nakita kong parang naging asong ulol ito na nilabas pa ang dila sabay sunggab sa dibdib ko kahit may suot pang bra. Hanggang sa nagsawa na si Ace sa leeg ko at pinagpantay ang mga mukha namin. Tiningnan niya ako ng sobrang lamlam. Sobrang nahihiya ako sa dami ng inungol ko pero pinipilit kong labanan ang tingin ng asawa ko. Sa sobrang gwapo niya ay ayokong pumikit. You're so beautiful, love. Ace, sambit ko. Nagkakaamuyan na kami ng mga hininga at ang bango-bango ng hininga ng asawa ko. Hindi ako magsasawang langhapin iyon. Nararamdaman ko na ang bigat nito sa ibabaw ko kaya lumalalim ang paghinga ko. I can't remember anything the first time we made love, asawa ko. The truth is gustong-gusto kong alalahanin iyon pero sobrang lasing ako but tonight I'll make it memorable. Forgive me, dahil hindi muna kita palalakarin bukas. Pagkasabi ni Ace noon ay sinibasib na ako nito ng halik. Sobrang pusok nun. Bigla naman ako nangamba sa sinabi ni Ace. Kinakabahan na ako dahil nalilito pa ako kung virgin pa ako o hindi. Though mas lamang sa isipan ko na virgin pa ako dahil wala naman akong naramdaman noon na masakit kahit may nakitang dugo sa bedsheet. Kinakabahan lang ako na if ever malalaman na ni Ace na virgin ako ay parang na-prove nito na pinikot ko lang siya na niloko ko para makasal kami. Tinulak ko siya sandali kaya natigilan siya. Ace, walang nangyari sa atin ng gabing iyon. I'm virgin. Siguradong sabi ko. Natigilan naman si Ace. Akala ko ay magagalit ito. Pero bigla nitong ipinatong ang daliri sa labi ko. It doesn't matter now. Natanggap ko na ang pagpikot mo sa akin. I'm happy that you're mine now because I like you so much. At mas masaya akong malaman na ako ang makakauna sa'yo, my beautiful wife. No, sa isip-isip ko. Gusto ko pa rin na linisin ang pangalan ko, ayaw kong isipin ito habang buhay na pinikot ko siya. Pero siguro ay pagkatapos na lang ng gabing ito, ayokong sirain ang moment namin. Agad rin nawala sa isip iyon nang naramdaman ko nang naglulumikot ang mga palad ni Ace at humahaplos sa dibdib ko habang patuloy ang torrid kiss na pinagsasaluhan natin. Hinihigop na nito ang labi ko at kulang na lang ay mamaga iyon. Hanggang sa naramdaman ko na nang nangangapal ang labi ko at halos hindi na ako makahinga. Mabuti na lang at iniwan na ni Ace ang labi ko. Muli itong bumaba at hinalikan ako sa leeg pababa mal sa dibdib ko at pinaliguan pa iyon ng halik.
Ilang saglit pa ay naramdaman ko na ang mga mumunting halik no Ace sa may tiyan ko hanggang sa makarating sa puson. Ace patuloy na hilanghing ko. Nakahawak ang mga kamay ko sa bedsheet na at alam kong lukot na leon kakahila ko. Napasinghap na lang ako nang maramdaman ang mukha ni Ace na nasa may PA ko na. Sinilip ko siya at nakita kong hinawakan na niya ang magkabilang gilid ng pajama ko at ibinabali yon. Puno ng pagmamadali ang kilos nito na hinagis na lang ang pajama ko kung saan. "I'll eat you," sambit ni Ace. Akmang tatakpan ko ang PA pero pinigilan niya ako. "Ace, wag, nahihiya ako. Don't stop me, my wife. Magugustuhan mo kung ano ang gagawin ko." Sambit nito na nilingan ako. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko dahil sa anticipation sa mangyayari ilang saglit. Kinakabahan ako. Muli ko na lang na hinawakan ang bedsheet. Hindi ko masyadong kita ng buo ang reaksyon ni Ace nang nakaharap na sa PA ko pero nasisilip ko na kinagat nito ang labi. "Smells good, asawa ko." Nakita kong sininghat ni Ace ang ibabaw ng pempem ko kahit nakasuot pa ng panloob. Napaungol na lang ako nang naramdaman ko ang palad nitong hinimas ang ibabaw ng panloob ko. "Basang-basa ka na, love." Pagkasabi nito ay naramdaman kong ginilid nito ang suot kong panloob. Napalakas ang hiyaw ko nang hinagod ni Ace ang talaba ko. Pakiramdam ko ay mas lalo akong naglawa. Halos mapahiyaw ako nang kinalabot nito ang mani ko. Parang libo-libong boltahe ang kuryente ang damaloy sa kalamnan ko. Tinanggal ko naman ang kahihiyan ko dahil naunahan na ako ng pagiging horny ko. Bahala na bukas paggising ko ay pagtagwan ko na lang si Ace bago pa nito maalala kung gaano ako nasasarapan. "Don't worry, love. I'll be gentle, I promise masasarapan ka rin." Nagsusumamo ang mata na sabi ni Ace. Punong-puno ng pagnanasa ang mukha nito. "I'll enter you now," dagdag pa nito kaya nagsimula akong yamakap ng mahigpit sa lalaki. Ilang saglit lang ay naramdaman ko ang ulo ng pi nito sa bakana ko. Napaawang ng husto ang bibig ko. Nakakaramdam ako ng sakit. Halos mapasigaw ako nang maramdaman ang pagpasok ng malaki at mahabang PI ni Ace. Biglang nahinto si Ace. Hindi ko maiwasan na tumulo ang luha ko sa sakit na naramdaman sa pagkapunit ng PA ko. Mas humigpit ang yakap ko sa lalaki, masakit, mahinang sabi ko. "I'll be gentle, love." Masuyo niya akong hinalikan habang pinagapang ang kamay sa iba't ibang parte ng katawan ko hanggang mapunta sa dibdib ko, hinimas-himas. Dahan-dahan muli na pinasok ni Ace ang sana data nito. Nakaramdam ako ng pananakit ng pantog kaya nagising ang diwa ko. Ramdam ko ang sobrang pagod kaya pati ang mata ay halos hindi ko maigalaw. Ramdam ko rin ang pagpulupot sa katawan ko ng maskuladong bisig at alam ko naman kung sino ang katabi kong natulog kagabi. Sa bandang pangupo ko ay tila may bagay na nakadikit na agad nagpa-blush sa mukha ko dahil kahit nakapikit ako ay alam ko kung ano, yun. Hindi na yun kasing tigas ng bakal kagaya ng pumasok sa PA ko kagabi. Pero ramdam ko pa rin kung gaano iyon kalaki. Marahan akong damailet at nasilaw sa liwanag. Pati pala ay ilaw ay hindi na nagawang patayin ng asawa ko kagabi. Bigla tuloy nagbalik sa alaala ko kung paano ko narating ang langit sa piling ni Ace Brian. Sa isiping iyon ay mas nag-init ang pisngi ko. Sobrang wild namin kagable. First time ko palang pero ang wild na noon. Ganoon ba talaga ka-wild ang asawa ko? Sobrang galing nitong magpatirek ng mata. Masakit nga lang sa katawan. Pagkatapos nga namin na marating ang climax ni Ace ay hindi pa ito agad umalis sa ibabaw ko at ilang minuto pa yata ang inabot bago hugatin ang pee sa loob ng lagusan ko. Sobrang kahihiyan after ang dinanas ko. Kulang na lang ay magtalukbong ako ng kumot para lang hindi nito makita ang kahihiyan ko dahil nakita na ng asawa ko ang buong katawan ko. Wala na akong mate at agaw pa. Pagkatapos noon at humiwalay na si Ace sa katawan ko at nakita ko pang pinasadahan nito ng tingin ang kabuuan kong inangkin nito ng walang habas. Hindi na ako nakapalag pa noon nang walang katapusang halik ang pinarona sa akin ni Ace. Sobrang sarap nitong humulik at tila na-addict na rin ako sa labi nito. Matapos pa ang marubdob namin na pinagsaluhan na halik ay niyakap na lang ako ng asawa ko. Wala kaming usap-usap at parehong hinihingal na nakatulog pala dala ng sobrang pagod. Niang panasan ang mga pawis namin ay hindi na pala namin nagawa. Pinilit ko nang bumangon. Isang galaw ko lang ay naramdaman ko ang pagguhit ng kirot sa pempem ko. Panipik. Love.
You're sick, narinig kong nag-aalalang tinig ni Ace. Tama siya at ang init ng pakiramdam ko. Hindi na ako damilat at naramdaman ko na lang ang nagmamadaling galaw ni Ace pababa ng kama. Ilang sandali ako na nanatiling nakapikit at pinakiramdaman ang paligid. Narinig ko na lang maya-maya ang tinig ni Ace. Hello, Dr. Costales. My wife is sick. I need you to come here ASAP. Pagkasabi noon ay binaba ni Ace ang tawag. Muling naramdaman ko ang pagsampa nito sa kama at ilang sandali ay hawak na naman nito ang noo ko. Wait for me here, love. Ipapaalam ko na may sakit ka. Masama na nga ang pakiramdam ko ay bigla pa akong natuwa dahil sa naririnig na pag-aalala sa boses ng asawa ko. Nakaramdam ako ng kilig sa isipin na, yun. Bumabamal si Ace ng kama. Doon ako nagdilat ng mata at nakita ko itong lumapit sa closet. Nakita ko si Ace na hubot-hubad. Likod lang nito ang nakita ko. Ang tambak ng pout nito. Agad ko rin naman na pinaikit ang mata at baka humarap ito at makitang dilat ako. Hindi rin ako handang makita muli ang napakalaking bututo nito kung sakali. Hanggang sa madinig ko na lang ang mga yabag ng asawa ko. Puno iyon ng pagmamadali. Ilang saglit pa ay narinig ko ang mga yabag ni Ace papunta ng pinto. Lumabas ito ng kwarto. Ilang sandali akong nagmuni-muni nang biglang natahinak sa loob ng kwarto. Napilitan kong damilat na lang muna. Pinilit kong bumangon at isinandal ang likod sa headboard. Ilang saglit at lang ay nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto. Malapad pa ang ngiti ko dahil sa expectation na si Ace ang pumasok sa kwarto. Grayson. Kinabahan ako nang makita ang pinsan ni Ace na papalapit sa kinauupuan ko. Biglang napalis ang ngiti ko sa labi. Anong ginagawa mo dito? Tumaas na ang boses ko kasabay ng paghila ng kumot para takpan ang katawan ko. Nakasuot naman ako ng shirt at short pero wala akong suot na bra. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ni Grayson para pumasok ng walang palm sa kwarto namin ni Ace. Hindi ba nito alam ang salitang privacy? At hindi man lang kumatok. Paano na lang kung hubot-hubad akong nakaupo dito sa kama? Mabuti na lang at kanina ay pinulot ko na ang mga nagkalat na damit namin ni Ace sa lapag. Kung hindi ay nakita na nito ang sira kong pajama blouse pati at bra. Pati na rin ang panty kong nilamukos ni Ace kagabi. Pero sobrang binagyo itong kama at obvious na hindi lang kami natulog ni Ace. Baka mahalata ni Grayson na may bakbakan na naganap dito sa ibabaw ng kama. Bigla tuloy pumasok sa isip ko na ang ingay pala namin kagabi. Sa lakas ng ungol namin ay baka narinig kami. V, are you okay? I overheard that you're sick. Sambit ni Grayson na nasa akin naman ang atensyon at hindi man lang sinagot ang tanong ko. Ano daw? V, bigla akong binalot ng kaba dahil baka biglang bumalik ang asawa ko at madatnan kami. Baka isipin pa nito na nakikipaglandian ako. Yun pa naman ang sinasabi nito noon sa akin ng paulit-ulit. Gray, umalis ka na. Magbibihis pa ako. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko dahil na rin sa lagnat ko at kahihiyan na baka napansin na nito ang bakat kong apple kanina. Masama na nga ang pakiramdam ko at pinilit lang bumangon, mas lalo pang sasama dahil sa worry sa kung anong mangyayari kapag nag-abot ang magpinsan. Natatandaan ko pa ang huli nilang usapan nang nagdala ako ng lunch nito na ayaw ni Ace na makikita si Grayson na kausap ako. Imbes na umalis ay sumampa pa si Grayson sa kama. Nagugulat na lang ako sa kinikilos nito. Masyado na yata itong mapangahas sa akin. Nanadya, dumagundong ang sigaw ni Ace sa buong kwarto. Naroon siya sa pinto. Patay. Nanigas ang katawan ko nang makita si Ace na parang tigre na mananakmal. Sobrang dilim ng mukha nito at nagngangalit ang panga. Kung nakamamatay ang tingin ay malamang nabulagta na si Grayson. Biglang umalis si Grayson dito sa kama at hinarap si Ace na mabilis na naglalakad papalapit dito sa kama. Kuya, I'm just checking on V. Nag-aalala hindi na natapos ni Grayson ang sasabihin dahil mabilis pa sa 4:00 na nakalapit si Ace at nagpakawala ng suntok na tumama sa may gilid ng labi ni Grayson. Nanlaki ang mata ko at nabitiwan ang kumot na tinatakip sa dibdib ko para takpan ang bibig ko dahil sa pag-awang sa labis na gulat. Ace. Sigaw ko. Sobrang na-shock ako na hindi ko expect na aabot sa panununtok ang gagawin ni Ace. Ito na yata ang pinaka-worst na itsura na nakita ko sa kanya.
Galit na galit siya at pati ako ay natakot sa sarili ko na baka mamaya ay pagbuntunan niya rin ako ng galit niya. Bigla akong napaiyak sa takot at taranta. Pati ang lagnat ko ay bigla kong nakalimutan dahil sa pangyayari. Kahit masama ang pakiramdam at sobrang kirot ng pempem ko pa ay bigla akong napabangon at akmang bababa ng kama. "I'll kill you." Narinig kong sambit ni Ace at nang pagtingin ko ay inundayan na naman ni Ace ng suntok si Grayson na halos matamba na sa lakas ng puwersang pinakawalan. "Gago ka, kuya." Mabilis naman na nakabuelo si Grayson at mas kinabahan ako dahil nakita kong nagpakawala ito ng suntok na tumama rin sa may gilid ng bibig ni Ace. "Huwag!" Sigaw ko pero walang pumapansin sa akin. Mas lalo akong naiyak nang mapansin na nagdugo na ang gilid ng labi ni Ace.